Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sa tamang babaan lang po dapat pumapara para iwas abala. Yan ang disiplina namin dito sa Team Pula! God knows Judas did not pay. Walang 1, 2, 3 sa Team Puti! Sakay na sa programang Iba't Iba ang Emosyon. Pero sa dulo, laging may solusyon. Ito po ang Face-to-Face Harapan! Bawal ang preno sa pagbibigay nila ng gabay at komento. Please welcome our harapang tagapayo. Dehado ka man sa buhay o sa biyahe, siyang maasahan mong kasabay parate. Palakpakan natin ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Hello! Ay, talagang tumigil. Nagsalita ako. Such power! Handa na ba kayo? Yeah! Okay, huwag na kayong humirit. Ayan, ano nga bang dance dyan? huwag na humirit. Napagod ako doon. Napagod. Pero Ate Cori, meron ako nakitang mukhang hindi napagod. Wow! Parang kaya niya pa mag-solo. Okay. Tingin niyo ba guys, ang winner natin ay sa Team Pula? O sa Team Puti? I'm so sorry, Team Puti. Kuya, ikaw ang panalo! Oh, wow! Thank you so much, Kuya. Ayan. Ay, bakit na tinigil? Parang gusto pa niya. Huwag na kayong humirit. Ayan. O, eto na po. Pagkatapos ng kasiyahan, eto naman ang ating problema for the day. So, alam nyo na ba ang latest? Ano po yun? Eto, panoorin natin ang nangyari at viral ngayon. Sige po. Kuya, baso yung ano dito. Ayaw magbayad nito eh. Galit pa sa akin eh. Akala siguro mapera ako. Nakamitro ka kasi, hindi ka tinataga. Nakamitro ka. Mali yung ganyang Hindi ginagawa mo. pwede Tapos kayo pinabayaran masusunod. ka na, ayaw mo pa. O ngayon, halika natin mo ako. Hindi ka babayaran. Ireklamo mo na. Para malaman mo kung sino walang nga sa atin. Ganon. Sige. Huwag mong bayaran yan, makakarating tayo sa paroroon. Huwag isasakay kuya ha. Hindi pa nagbabayad yan. Magwa 1, 2, 3 bakla. Kuya, pasuyo nga sa barangay. Ito barangay ito eh. O, ayan! Viral ang video ng isang pasahero na ng 1, 2, 3 daw sa sinakyang taxi driver na panood nyo. Pero ang galing naman niya, no? Talagang nahuli niya sa cellphone lang. Opo. Oo, matapang silang maghaharap dito mismo sa face-to-face. Ayan, hindi na sa kalye ang taxi driver na 1, 2, 3 raw ng kanyang pasahero, si Ramson. At ang pasaherong inirereklamo at binabash ngayon dahil sa hindi raw niya pagbabayad ng pamasahe, si Jerica. Sino ba talaga ang naagrabyado sa biyahe? Para sa tabi, 1, 2, 3, si Becky. Eto na. Ramson at Jerica, harapan na! Ayan. Ayun, eto na. Ano ba nangyari nung araw na yon? Bali may sakay po ako doon. Pagbaba, usually hindi pa siya bumababa, ma'am. Sumakay na po siya. Oh. Hindi pa bumababa yung pasahero mo, Opo. sakay na kagad. Kasi umaambon. Ah. Tapos okay naman po kami doon. Kaya lang nung tumakbo ka,
Alang blooming treat po, sabi niya, sayang, malaki na panalo ko. Natalo pa. Yun lang po kasi hindi naman kami. Ano yung, saan ka natalo? Hindi po, nagkasino po kami mga kaibigan ko po sa Ayun, Windford. casino. Opo. Okay, o tapos? Tapos, goal lang naman po kami, mami. Kaya lang pagdating namin ng, ng boundary ng Tondo, Caloocan, nagkalkal na po siya ng bag niya. Tapos, nagmura na siya doon. Ay, wag ko kayong Ang pera niya daw, sinungaling. Diyan ako hindi 102. maniniwala. Hindi ho ako. Yung po, walang dagdag, walang kulang. Tapos, nung malapit ng Guido 3, paket ng tulay, nagsalita uli siya. Sabi niya, Manong, ito na lang sa'yo, barya. Kasi magsasakay pa ako ng e-trike. Pambayad kasi baha nung the time nung Lunes. O so magkano ang kulang, bale? Bali, ang pinatak niya sa kamay ko, 2 piso, bilis niya pandinampot. Ay, hindi po yun. Magkano talaga yung dapat niyang binayaran? 122.50 po. Ha? 122.50 po. 122.50. Opo. Tapos, ang speak ko po nun, ma'am, bilang kasi nagbablog po ako, ang speak ko, ang balik niya, hingi ng dispensa, makikiusap. Kaso baliktad kaya po. nakunan mo. Hindi ko pa po siya makunan nung time na yun, gawa ng magkalapit po Ay, kami, syempre. ganito po upuan. Pero sanay kang kumuha kasi Sanay po ako, dahil nagbablog po, nagbibigay po ako ng libreng sakay talaga. Yun. Ang Sa ganda taxi naman, vlog ano? po, ako po yun, nagbibigay ng free ride. Ang in-speak ko, baliktad. Ang sabi niya, gusto mo, Manong, ayaw mong tanggapin yung pera eh, yung barya eh. Bugbugan na lang tayo, napalingon ako. Kasi sabi ko, ang sabi ko nun, ma'am, huwag ka naman nung gano'n, naghahanap buhay ako eh. Parehas po ako ng driver. Bakit ka naiiyak? Kasi, Noong time na yun, inaabot ako ng gabi hanggat yung cellphone ko nalubog sa baha. Hinahanap ko po talaga siya dahil gusto ko po talaga siya parusa, bigyan ng leksyon. Dahil noong time po na yun, nasira yung araw ko dahil coding pa ho ako, hindi ako pwedeng pumunta ng Makati. Tapos ganun paabutin ko. driver ka ba o pag-aari mo yung sasakyan? Hindi po, boundary system Ay, lang po. boundary. Magkano ang boundary? Bali nung time na yun, 1,000 kasi Lunes coding po ako. Oo. So ano, nagtatakbo siya at nagtakbo Hindi na? naman po siya tumatakbo kasi kung babasihin sa katawan, sa braso pa lang, kalahati pa lang ho ako. Kaya nga. Ang balik niya po kasi, bugbugan na lang kami. Oo. Tapos nung pangalawan sabi niya, ayaw mo tanggapin eh. Tabi mo dyan na lang ako. Hanggang sa pinabayaan Hanggang mo na sa lang. pinabayaan ko makababa, doon ako nag-isip na bibidyoan ko na lang. Kasi sabi ko, kahit papaano sa video, makukuha ko yung itsura niya talaga. Dahil Okay. mahirap po mag-describe eh. Okay. So, alam mo ba na ito pong video na ito, viral na ng 1.5 million views. Halos 11,000 ang nag-like at heart. Halos 3,000 comment. Wow. Grabe. So, napanood mo ito? Opo. Napanood mo? Opo. So, tatanungin natin ngayon si Jerica sa ating pagbabalik. So, klarong napanood sa viral video, pero bukas kami sa depensa mo. Nag 1, 2, 3 ka nga ba sa taxi driver na sinakyan mo? Ang sagot mo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Ayan, ako, lahat talaga kami nakapanood nitong viral video na ito. So, Jerica, nung una, kulang. Opo. Tapos, tuluyan ka ng hindi na nagbayad. O bakit? Ganito po kasi, Ma'am Corina. Galing po ako noon ng Winford po noon. Sakto pong pag ano po niya ng taxi po doon sa may hagdanan ng Winford. Sumakay po ako sa kanya. Pagbaba po ng pasahero. Ngayon, ang sabi niya sa akin, saan ka ihahatid? Sabi ko po, sa may paho po, boundary. Ang salita niya, magkano? Sabi ko, kayo po ba magkano? Sabi niya, 250. Sabi ko, wala naman po akong perang ganun. I-metro niyo na lang po ako. Kaya ngayon, pumayag na... Tapos pumayag po ako, i-metro po ako. Umabot po yung metro, hindi po 120 to 50, 124 po. Tapos, ang salita ko po, ganito. Ang salita ko po, sabi ko, Manong, kinalkal ko po talaga yung bag ko sa harap niya. Pasensya na po, 104 lang po ito.
kulang po ako ng 20 pesos. Pwede po ba ako makiusap sa inyo na ipasok nyo na lang po yung taxi sa likod po ng Pure Gold para po maibigay ko po yung kulang na 20 pesos. Ang salita po niya, nagbabayad, nag-ano ka sumasakay ka ng taxi, wala kang saktong pambayad. Sabi ko, pasensya na po, natalo po kasi ako. Pero may pera po ako sa bahay, pwede ko po ibigay yung kakulangan. Sabi niya, baka mamaya, pabugbog mo pa ako dyan eh. Kung ano pa gawin niyo sa akin dyan eh. Yung po ang sabi niya. Ngayon ang sabi ko, Daddy, ba't ko naman po gagawin sa'yo yun? Ngayon ang ginawa ko po, nagtatalo na po kami sa loob ng taxi. Kesa po, baka kung ano rin po masagot ko sa kanya kasi may edad na rin po siya, may tatay din naman po ako, may nanay pa po ako. Hindi po para mambastos ng tao. Lumabas na lang po ako doon at nagpapaliwanag po ako doon. Kitang-kita po sa video, nagpapaliwanag po ako sa mga tao doon, pati sa mga nakaubad na, Kuya, nagbabayad naman po ako, kulang lang po ng 20 pesos, ayaw niyang tanggapin, minumura niya pa ako. Kaya, tapos bigla na po siya nag-video, ang salita ko, habang nagbibideo po siya, pumasok na po ako ng e-bike. Bigla po siya, wag niyong ano yung bakla na yun, nagwa 1, 2, 3. Sabi ko, pag bumaba ulit po ako ng e-bike, sabi ko, ano nagwa 1, 2, 3? Eh, binabayaran naman kita, kaso kulang lang, ayaw mong tanggapin. Dinig na dinig po yun sa video, hindi para magsinungaling. Tsaka tay, may anak ka rin. Alam mo kung gaano kahihiyan ang ginawa mo sa akin, hindi dapat ganyan ang ginawa mo sa akin. At hindi pa po yun, Ma'am Corina. Ang kinasasama pa po lalo ng loob ko, kalugar ko pa po pala siya, iisa lang po pala kaming barangay. Diba? At hindi pa po yun, tay. Ang inaano ko pa sa'yo, napanood ko po yung mga video nyo sa vlog. Nagbablog pa po kayo ng libreng sakay, samantalang yung 20 pesos ko, hindi nyo pa po ako pinatawad. Halos ang dami nagchat-chat sa akin. Pinapahiya po ako, Ma'am Corina, lumabas po ako, bibili ng ulam. Paglabas ko po ng bahay, sabi po ng mga tao, "Hoy bakla, ang kapal na mukha mo, nag 1, 2, 3 ka." Kumakalipas na lang po ako ng uwi. Tapos may mga nagchat-chat po sa akin, nagmumura, nagbabanta. Siyempre po, nanginginig po ako sa kahit gusto ko pong lumabas, hindi po ako makalabas, nai-stress po ako, Ma'am Corina, sa totoo lang. Dalawang bersyon nito, Attorney Lorna. Hindi ba, Dr. Love? Dalawang bersyon. Yung isa, basta 2 piso lang daw ang ibinayad. Yun pala, sa kanyang depensa, pinabayaran naman niya ng 102. 104 po. Tsaka ang rate po talaga ng hindi 122 po. 120 po. 124. Hindi po para magsinungaling ako. Paliwanag yung sinasabi niya. Okay. Sa metro namin ngayon, para malaman mo, wala akong 124 na patak ng 124 ang metro po. Iyan, Hindi para pakinggan mo. magsinungaling ako. Papalo ka ng 122.50. O sige, tayo ganito na lang. Pakinig ka muna. O sige. Salubong ka ng salubong eh. Ang patak ng metro namin, 122.50. Papatak 2 piso, kaya wala pong 124. Papalo ka, 124.50. Yun ang palo ng metro namin ngayon. Ayun. O, pero ano na yan? Technicality. Technicality na yan. Mabuti nga, dinagdagan pa niya ng 2 piso. Teka muna. Okay, teka muna. So, tatanungin natin kay Ramson, kay Tatay Ramson, binabayaran ka naman pala ng 104, bakit hindi naman inano mo na lang, bakit mo na lang hindi Ito po tinanggap? yun. Ay, teka muna, overtime na tayo. Sandali. Magagalit ang mga commercial. Magbabalik po ang Face to face. Harapan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Okay, sige. So bago ang kampihan, pakinggan muna natin yung sagot ni Tatay Ramson. Bakit hindi mo na lang daw tinanggap, sabi ni Jerica, yung 104? So meron naman siyang intensyong maganda na magbayad. So, yung 20, tama din naman si Tatay Ramson, nakakatakot, di ba? So, pwede namang hinintay mo siya, kinuha niya yung 20, o pagkatapos binigay niya sa'yo, ba't di mo tinanggap? Ma'am Corina, paliliwanag ko lang po yan. Kasi, pag ganun na kamay ko, ang kamay niya po malaki. Linaglag niya 2 piso. Sa kamay ko kasi unang-una hindi naman po ako kagigising ko lang noon, maaga pa. Tapos, yung 100 niya, hindi niya binibitawan. Kasi ang sabi niya, ibabayad niya po sa e-trike, wala po siyang pambayad. Ayun. Talagang yung bayad niya pilit. Ang magkaibang bersyon talaga. Pwede po no? ulit ako magsalita, Ma'am Corina. Yes. O alam niyo naman palang may 100 doon, bakit hindi niya po kagad sinabi? Sinabi niya, 2 lang po ang hawak ko. Doon pa lang sinungaling ka na. Totoo lang, doon pa lang sinungaling ka na. Doon pa lang sinungaling ka na. Meron ka ba talaga, meron ka ba
talagang intensyon na ibayad yung Pinipilit ko pong 100? ibinibigay sa kanya yung 104 na yun. Ayaw niya po talagang kunin. Tapos bigla po ako na lumabas na kasi po, nagagalit na po siya. Baka po magkaroon po kami ng murahan, nabalikang murahan. Wow. Ako lang po ang umiwas kasi may tatay din po ako, tsaka may magulang ako. So, kampihan muna tayo. Tingnan natin kung kanino bang bersyon ang totoo dito dahil talagang magkaiba ang bersyon. Siya ang operations manager ng taxi na minamaneho ni Ramson. Don, humarap ka na. Sir Don, ano po sa tingin ninyo ang problema? Actually, yung problema na hindi naman ganun kalaki, no? Sana napag-usapan na lang, no? Alam mo, si Ramson, matagal na rin naming driver to. Eto siya, may programa to na libreng sakay eh. Tuwing alas 12 hanggang alauna, may libreng sakay siya na binibigay kung sino matatimingan na pasahero. Para makatulong sa kanya sa pagbablog niya at para makilala siya. Tagal na siya nagbablog kasi yun nga, gumagawa sila ng kanya-kanyang gimmick, yung mga driver ko. May mga driver na maraming vlogger sa kanila. Kasi ang driver ngayon, ang pagtataksi, Ma'am Corina, napakahirap. Oo, kasi meron ng tinatawagan Hirap na lang talaga. eh. At saka ito si Ramson talagang yung tabla siya. Tabla. Parang ano lang. Totoo sa kanya yung kasabihan na ang kay Pedro, kay Juan, kay Juan. Ibigay mo ang kinita para kay Pedro at para kay Juan. Kung ano man ang, kung nanalo ka, sa'yo yun. Ibigay mo yung para sa aking serbisyo. Tawagin naman natin ngayon ang magpapatotoo naman sa kabutihan daw ng inirereklamong pasahero. Gemma, humarap ka na. Okay. Gemma. Una sa lahat, congratulations at nag-comeback ang Four of Spades. Hindi siya kasali sa Four of Spades. Sorry. Unique, medyo itago mo ng konti kasi napaka-unique. Hindi, pero Gemma, napanood mo ba yung video ni Jerica? Opo, napanood ko pa yung video niya nung nag-i-scroll lang po ako sa Facebook na nag-viral na po siya. At ano masasabi mo nung nakita mo yung video? Naaawa nga po ako sa kanya kasi hindi ko naman siya napansin na talagang masama ugali niya kasi tinulungan niya po ako eh. Paano? Tinulungan niya po ako nung nasa monumento po kami na uuwi na po ako galing trabaho. Tapos nung problema po ako kasi pagdukot ko sa pamasahe ko na wala po yung 200 ko. Tapos lumapit po siya sa akin. Tapos binigay niya po ako ng 100. Tapos tinanong niya rin kung anong problema ko. Kaya binigay niya ako sa 100 para makauwi na po ako. Patagal mo ng kaibigan si Jerica? Totally po, hindi ko po siya talaga kilala. Nagkakilala lang po kami dun sa monumento nung nawalan po ako ng pera. Pero nababalitaan mo yung mga reputasyon kasi may mga nagsusumbong kay Tatay Ramson na hindi lang daw unang beses to nangyari na nag 1, 2, 3. Hindi ko po nabalitaan yun eh kasi bago lang po kami magkakilala. Pero alam mong sugarol siya? Hindi rin po eh. Kasi sinabi niya rin naman kanina na nagsusugal siya. Opo, hindi ko po alam. So, kasi bali, bago lang nandito ka para depensahan si Jerica na hindi mo siya masyado kilala. Pero kaya ko po siya, kasi sinabi ko naman po sa kanya na babawi ako sa kanya kung hanggang saan ako may kayang tulungan siya. Nako, ewan Lalo ko na- lang. Kasi pareho itong hindi nila nakita yung pangyayari, Attorney Lorna. Parehong character, character witness kumbaga. Pero meron tayong natututunan dito, no? Meron tayong natututunan dito bilang negosyante o trabahante at isang pasahero. Alamin natin kung ano-ano yung mga yan. At meron tayong isa pang testigo na galing sa barangay. Magkabarangay sila eh. Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Hindi lang pala sa social media nag-viral si Jerica, pati sa barangay nila. Yung kanyang barangay blotter, trending din. Kasama natin si Kagawad Darwin Copada ng Maypaho, para magpatunay na medyo suki ng reklamo ang pasaherong si Jerica. So, sir, ano po ba ang record? Si Jeric po kalala ng pangalan. Si Jeric po, ano po yan talaga, may kaso po, ilang beses na nagkaroon ng 4 na beses na po sa barangay. Puro po lahat sa pera.
lahat sa pangungutang, sa staff. So ano ang resolusyon? Nagbabayad naman. Yun nga po, nakabayad naman po siya. Lahat naman po nabayaran niya. Kaya naging ano naman po siya. Kaya lang, nauulit na lang, nauulit. Ma'am Corina, totoo po yun. Na-issue po ako nung nakaraang taon po yun. 89,000 po ang utang ko. Pero nabayaran ko po yun isang buwan at kalahati. Kasama na po lahat ng tubo. Totoo naman po yun. Pirmahan po kami sa barangay na katunayan. Binayaran ko na yun at hindi na po nila ako pangutangin. Totoo naman po. Totoo naman. Opo. Nagbabayad naman po siya. So nag-uulit-ulit yung problema sa Opo. pera. Yung nga lang, ngayon, pagka natalo sa sugal, meron siyang time na hindi mabano. Okay, Dr. Love, nakakunot ang noo mo. Sino ang gusto mong unang sermonan? Tinitingnan ko lang dito, Jerica, yung klase ng pamumuhay mo kasi inamin mo na nagsusugal ka, nagkakasino ka. So pag nagkakasino, malakas ang opportunity na matalo tayo. At doon sa mga nababalita ko ng mga nagkakasino, sa mga lakihan, attorney, malakihang kasino, meron daw mga nagsasanla ng kotse, ng title ng ano. Ganun na kalala ang addiction. Kaya ang simbahan natin hindi sumasang-ayon dyan sa gambling, whether it is legal or not. So, masisira ang pagkatao natin. Ang tinitingnan ko lang dito, this is not an issue of, this is not a gender-related issue. Walang pakialam yung pinili niyang gender. Yung pagkatao ang tinitingnan natin dito. Si Kagawad ay naglabas ng statement na meron ng mga previous cases na mga nagreklamo hinggil sa utang kay Jerica. Bagamat nabayaran niya, may nagreklamo na. Ibig sabihin, kaya nagreklamo, maaring na-delay ng bayad. Okay. So, ang liit lang na kaso nito, Jerica and Mang Ramson, just a matter of 20 pesos. No? Lumaki na ganito. Kay Mang Ramson, sinasabi ng kanyang operations manager na meron siyang program na libreng sakay. So, very charitable. Gusto kong paniwalaan na if it's a matter of 20 pesos, madaling mapalampas yan kung maganda ang pakikipag-usap. Ang tingin ko rito kasi, yung humility, baka na-trigger si Mang Ramson doon sa demeanor nitong si Jerica. Kaya kinunan niya ng video. Kung galing ka sa common sense to, galing ka sa sugalan, natalo ka. Normally tayo, pag-aalis ng bahay, sinisiguro natin ang pamasahe pabalik, naka-separate. In other words, kung alam mong uuwi ka, bakit magta-taxi ka pa? Di sumakay ka ng jeep o ng tricycle. Dahil alam mo kulang na yung pera mo eh. Otherwise, makiusap ka doon sa tao. Humility. Gusto kong paniwalaan siya ha, na madali siyang papakiusapan, mabibigyan ka niya ng pagkakataon. Sige, 20 pesos lang yan, walang kaso yan. Kasi namimigay naman siya. The lesson here is humility. Kung alam natin meron tayong pagkukulang, magpakababa tayo. Doc Camille, anong una nakikita mong problema dito? Init ng ulo o yung punot dulo na problema sa pera? Pag nagkaroon ka ng problema sa pera, automatic yan, you become agitated and irritated pag wala eh. Kahit na sinong tao, sasabihin natin, pag wala kang pera, medyo may tension ka agad. Ang mahirap dito, yung nangyari kay Jerica, yung sinasabi natin na na-tarnish na yung reputasyon niya eh. Dahil kahit nasabihin natin na may complaints na gano'n, automatic meron siyang reputasyon na, ay ganito yan eh, hindi yan nakakabayad. So nakakalungkot yung ganitong klase na pag wala ng trust sa'yo yung tao, ang tendency kahit hindi alam, pero nandun yung magkakaroon ka agad ng behavior sila, yun yung nakakalungkot. Ang hirap i-build ang trust, hindi siya nabibili. So sana magawan mo ng paraan, Jerica, na ma-earn mo uli yung trust, hindi lang kay Mang Ramson, kundi sa buong barangay nyo, dahil dun sa nangyaring mga insidente na kino-complain ka. So, ang hirap talaga pag sinabi mong pera ang naging ugat ng iyong mga problema. Attorney Lorna, yung pagpo-post ng walang paalam, paano yun? Pwedeng ireklamo din yun, di ba? Pwedeng ireklamo yun, ano? Kasi ang nakikita ko dito,
itong side pwedeng kasuhan itong side, itong side pwedeng kasuhan itong side. Una, sa side ni Jerica, ang pwede mong ikaso kay Ramsom, either cyberbullying or cyber libel. Yung naninira ng reputasyon na gumagamit ng social media. Kaya lang, ang depensa naman noon ni Ramsom, wala namang mali. Number one, wala namang mali siya. Wala namang may good intention. Tsaka may good faith, no? Kasi wala naman siyang intensyon manira. Ang gusto lang niyang i-warningan ang public na parang buyer beware, no? Na tignan na hindi maulit ito. Parang nagbibigay ka ng advice sa social media na wag tularan itong conduct nitong defension. Ikaw naman, kayo naman, ang pwede niyong ikasuhan, Sir Don, is kung totoo nga na sinira nga yung dashboard, pwede mong kasuhan siya ng malicious mischief or unjust vexation. Yun, on both sides. Pero 20 pesos, sana kasi sa credibility, although sa credibility, mas naniniwala ko sa side ni Ramsom, no? Kasi unfortunately, ang kaso ay depende sa credibility ng witnesses. Naunahan na kasi siya ng reputasyon. Kanya tama yung advice. Tama yung advice ni Dr. Camille na kung kasi naunahan ka na, pwede mo namang hindi naman forever life sentence yan, ano. Pwede ka naman magbagong buhay para ipopost about hindi tungkol sa sama ng conduct mo, kundi sa mga magagandang ginagawa mo sa buhay, no? Siguro pwedeng mag-post ka ng mag-apologize. Nag-a-apologize ka sa incident na yon para bumango naman ang reputasyon mo. Correct. Ayan. Tingnan natin, di ba? Mainit-init ang biyahe ng salpukan ng saloobin, pero ang tanong, sino ang handang pumara para magpakumbaba? Tutok lang, ito ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Okay ha, reklamo laban sa pasaway na taxi driver o pasahero. Mari po kayong makipag-ugnayan sa LTFRB. Nandyan po, nakikita ninyo ngayon ang inyong tatawagan. Sa lahat ng narinig po nating opinyon ng harapang tagapayo, may tama at may mali sa bawat isa sa kanila. Diba? Ang problema dito, walang nakakita. Mang Ramson at saka Miss Jerica. Nakikita ko dito kasi, reputasyon. Ang nakikita ko dito, yung pagkakakilala sa inyo. Yun ang nagdadala ngayon ng inyong kredibilidad. Sabi natin kay Jerica, kung ano man yun, dahil meron ng 1, 2, 3, 4, 5 na naunang pangyayari, iiwasan na lang natin. Una, iwasan natin yung boyfriend na sinasumasandal sa'yo. Natatawa ka, kita mo na. Iwasan natin yung pagsusugal. Iwasan natin yung mamamasahe tayo, wala tayo pambayad. Tatay Ramson, hinay-hinay lang, maganda yung meron kang katibayan, hinay-hinay lang sa pag-post. Kasi, eto na, alam kong maaari kang kumita dyan sa nangyari. Kung ako may kababaang loob para lang matapos na ito, patanggal mo na lang yung post na yan. Para lang magkaroon ng magandang simula si Jerica. Nasa sa inyo po yan, Tatay Ramson. Kasi kilala na kayong may kabutihang loob. Nasa sa inyo na po yan kung gusto ninyong ituloy-tuloy na yan. So, ang sa amin lang, humingi ka na lang ng paumanhin at magkamayan mo na lang siya. Wala naman yung problema. Madali na naman humingi ng paumanhin sa kanya. Pero yung kahihiyan na ginawa po niya sa akin, napakadami po nagbabanta sa akin. Okay. Paano naman po yun? Well, tingnan na lang natin kasi nasa interpretasyon na rin Kahit yan. sino naman po, hindi po nasa pwedeng... interpretasyon na rin yan ng nanonood. Hihingi po ako sa kanya ng tawad, tapos yung video na doon pa rin, di para rin po akong sira-ulong tao na humingi ako ng tawad. Tapos paglabas ko pa rin ng bahay, hoy, baklang ka pa ng mukha mo, may magagaganon po sa akin. Dalawa lang yan. Suyuin mo si Mang Ramson na, sige na please, pakibaba mo na yung post mo or maghahabla ka.
Ganun lang yon, dalawa lang yon. Okay? O alam ko na yung hanash mo. O so parang medyo nakaganyan pa si Tatay Ramson. Ayaw mo, malamig. Pahiramin mo nga ng jacket. Ano ba, Ryle? Teka muna. So, ay hindi ka pa ready makipagkamayan? Hindi pa po. Ay, hindi pa siya ready. Ayaw nating namimilit. Mag-uusap pa sila. Pag-iisipan pa, Tatay Ramson, pag-isipan mong mabuti yan. Pero ito ang sinasabi ko, ang pagpapatawad, walang katapat. Ang biyaya galing langit. Ma'am Corina, sagutin ko po uli. Ay, sasagutin niya ang Panginoon. Madali po ako magpatawad, ma'am. Kung sa patawad, patatawarin ko siya. Pero dapat pagdusahan niyo po yung ginagawa niya. Para hindi na po siya talaga pamarisan. Unang-una, para ipaalam ko sa'yo, yung post ko kasi awareness sa lahat. Ba't hindi pa ba ako nagdudusa sa ginawa mo sa akin? Ay, mag-aaway sila ulit. Teka muna. Tatapusin ko muna. Sir Don, kayo na pong bahala, ha? Okay, eto na. Nakita natin dito, ha, mga kaibigan, kung gaano kahalaga ang karakter at reputasyon. Sa panig ng isa, yung magandang gawain na tuloy-tuloy sa mahabang panahon ay tumatak sa mga katrabaho, sa amo, kahit sa publiko dahil sa social media. Sa kabilang panig, may nagpapatotoo ng kabutihang loob pero tinaob ng reputasyon sa pera na di kagandahan dahil din sa ibang tao na nagpapatotoo sa problema sa ugali. Alam po ninyo, ano man ang totoong katotohanan, tandaan, kung paano ka kumilos at nakikilala ng iba, lalo na sa panahon ng social media, madalas, sa hindi, yun ang nagiging totoo. A lie often repeated becomes the truth. Alagaan natin ang ating kilos, mga desisyon, at reputasyon. Okay? May natutunan tayo ngayon. Maraming salamat. Tao lang po tayo, kaya yung mga baser kay Jerica, nagkaayos na po kami, pinatawad na po natin siya. Ito siya. Okay na po kami ni Mang Ram. Salamat din po sa kanya na patawad niya po ako. Thank you po. Tigilan na po natin yung bus. Ako po ang iyong ate Coring, nagsasabing may kay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face, Harapan. Okay? Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan. Ang dalawa kasi niyang alagang pato, inadobo. Sa sobra ko talagang galit, doon ko inano yung pato eh. At talagang ginawa mong adobo. Oo, namigay naman po ako sa kapitbahay. Pinagbibintangan niya ako na siya daw binanglihan ko sa sabaw ng tinula ng manok. Dito pa talaga tumama sa akin kung hindi niya sinadya. Hindi totoo yun. Sa galit ko sa'yo, kinatay ko. Hindi yan. Saan hahantong ang gantihan ng magkakapitbahay? Harapin mo face to face.